Correct. Isa lang naman ang kailangan gawin, mag-ingay. Yeah. Yun na, ulabugin natin. Kasi yung iba nga, peaceful na ito eh. This is peaceful, ba't takot na takot yung administrasyon? Ang dami na nilang kawalang yaan na ginawa sa atin. Peaceful pa rin ang protest natin. We have proven na hindi tayo physical revolutionaryo, no? Mental tayo, spiritual revolutionist tayo. Ang dami na natin beses na pwede tayo nag-aklas, nag-gumawa ng gulo. Sa sobrang kawalang yaan, hindi naman natin ginawa. So this is again a peaceful protest. Ano, different, sabihin nyo iba, pagkakaiba nyo sa dati, mas malakas to. Mas madami to. Worldwide. So anong mako-comment mo yung kay inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos yung initial findings nila po? Alam mo, mixed feelings talaga ako dyan. No? Kaya hindi ko siya pinag-uusapan. Without that hearing, obvious na yun. With that hearing, okay, at least it is put on paper. Pero for me, dapat dalhin na kasi sa mga prosecutor ang mga ganyang klase kaso para walang opportunity for grandstanding, for politicizing, or self-politics. Kasi I'm not accusing her of anything. Ang sinasabi ko lang, kailan ba tayo susunod sa sistema na sinusunod ng mahirap? Bakit yung mahihirap ang sistema sa prosecutor? Pagkayaman, senado ang prosecutor. I mean, dapat pakita na natin na ang mayaman at mahirap, isa ang pila. Diba si Duterte, pagkain, pumipila eh. Correct. Karami nila, pipila siya sa mall, pumipila. Yun yung message niya doon eh. Malaki, maliit, dapat sa linya. Bakit laging may VIP? Pero, so, attorney, malabo yung mga usap-usapan na si Senator Amy raw ay papunta sa PDP line up. Malabo yun. Ayaw ko talaga mag-usapa. We understand, attorney. I with due respect to everyone, to the party and to her. PDP laban straight tayo. Okay. And I'm not doing that just for my own victory. Tama na yung mga pangalan. Awan ng Diyos talaga. This is our chance. Na parang yung Duterte, bagong pangalan sa presidency, sa national politics. Let's do that same thing. Kasi ano ba nangyari nung hindi tayo nakinig kay Duterte noong 2020? I mean, nakinig tayo noong 2016, 2015 to 2016. Nakinig tayo. Nung COVID, nakinig tayo. Diba? Binaba natin sila, nakinig tayo. 2019, nakinig tayo dun sa mga sinabi niyang senador. 2022, hindi tayo nakinig. Understandable. Kasi yung anak niya, correct, na inamin naman po ni Ma'am Bibi na mahal natin at respetado natin, na nagsusorry siya. Inamin po niya yung kanyang pagkakamali. Kaya bilib ako sa kanya lalo. Pero, ibig sabihin, yung hindi nakinig kay tatay, dapat umamin din. Dapat umamin din, ay mali. Okay, alis talagang loyalista ka, and I respect that. Pero, hindi tayo nakinig. Nagkaloko-loko yung bansa natin. Ito ang worst natin sa political history natin. Worst. Mas masama pa ito dun sa senior. Kasi ngayon talagang pinapalahura pati congressional process. Tapos ang Senado nagiging prosecutor na. Diba? Ito na, ang problema lang natin, sila Tulfo nagiging prosecutor. Ngayon, pati Senado. Okay din, in the sense na we needed it. Pero, dapat hindi kandidato. correct. Diba? Madami na mga nakaupo. Na hindi rin. Kaya naman lang po, anong masasabi ninyo kay Rapi Tulfo na parang matagal na yata na naiinig? Kaya naman nagsasalita tayo sa mga issues. Pero doon sa, ano ba yun, yung PC, yung Luteri, parang matapang niya doon eh. Ang dami niyang sinasabi. Pero pagdating sa issue sa Baikang na napakalaking issue din at saka at sa ngayon sa pag-aresto kay Tatay Digong parang wala siyang masabi. Parang nahimik ko. Wala akong message sa kanya out of respect to a candidate.
Ang message ko sa taong bayan, imulat nyo po yung mata ninyo dun sa mga kunwaring tagapagligtas versus yung totoong tagapagligtas. Correct. Ang totoong tagapagligtas po, bukod sa buong may kapal, ay yung mga bayani na katulad nila Duterte, yung subok, hindi umayaman sa taong bayan. Correct. Hindi po tagapagligtas yung kunwaring dinilingin nyo para lang sa mga type nila na issue. Kasi ikauwi nila lang ng karal nila. Pero tahimik dun sa mga pinakamasasakit na issue na talagang sumisira sa bayan natin. Bilib na bilib ako, halimbawa yung mga vloggers, tumatayo talaga hanggang masaktan. Yung mga dating vlogger na supposedly matatalino, kung kailan masakit doon hindi nagsasalita. Correct. Tama. So may bayaning vlogger, may peke. O ganun din si Senador. May totoong tagapagligtas, merong hindi. Ako, pasensya na po, babanggitin ko lang yung pangalan. Matagal na akong hindi fan nung pangalan binanggit ko. Yung Senador na yun, yung pamilya na yun. I am sorry po. This is my personal opinion. I'm very sorry. Hindi nyo rin siguro ako gusto. Hindi ko rin guys. Karapasan natin. Ayaw ko ng anything na sumisira sa sistema. Ang hirap na magbuo ng sistema tapos bigla sa sistema. Maninira kayo ng kapwa nyo parang investigahan nyo. Kung bali, investigador kayo. Hindi naman wala ng due process. Hindi makasagot yung inaakusahan nyo. Kung minsan, makakachamba ka talaga dyan. May matutulungan ka. Good. Pero chamba lang yun. Yung mga naapi. Diba? Mas pinapopos yung for the show ba? Tapos isa kanila, din dyan. Yung kapag nakatulong sila sa kapwa. Wow! Ang dami coverage. Yung mga naapi. Tama. Anong coverage? May rato ba sila ini-issue? Hindi sila makapag-explain. Hindi makapag-explain. Yung iba dyan, galit na po siya. Ako, tinulong ko na ako. Malaman na tumawag sa akin. It's wrong, and I'm not against the personally. It's not personal. Selective siya. Tsaka diba, tataas na ng rating nyo. Sige na, ako, suka. Sige, hindi nyo sa akin, no problem. Kasi matalo, magsasalita po ako ng totoo. Correct. Dapat po wala siraan ng sistema. Namamatay lagi na lang, sinisira ang sistema. Impeachment, binoto na nga, sirain pa yung binoto ng tao. Ang dali-dali yung magpasa ng batas, biglang mamaya, dala-dala. Correct. Pero patuloy pa yun, attorney, no? Patuloy pa yan. Patuloy pa yan. Pero para saan pa? Patuloy tayo. Yung issue na natatapakan na, natabunan na. Kung nandito sila, kung hindi. Kasi nakakatuwa na issue. Pero sa totoo lang, importante ba yun? Pero sa iyo, sir, yung regarding sa community pagkakasyon na ulan, in-experience sa Mississippi, I think. So, after the election. Di ba? Meanwhile, ilang percent na yung naggastos doon dahil sa mga automatic release. Kasi di ba, ang appropriations, merong mga automatic na appropriated eh. Paano na ng gobyerno ba? Oo nga. Siyempre, na-release eh. So, sa DSWD, paano na-release? siguro last na tanong na lang, attorney. Ano na ba yung plano ng PDP, attorney, na yung si former President Duterte po nandun na sa ano yung plano ng grupo? Ano bang ginawa nila? Di ba pinipili talaga tayo? Ano naman talaga yung plano nila? So tayo, ano ba gagawin natin? May instructions na ba si tatay doon sa inyo? Sa kanya talaga sabi, tumuloy lang tayo ng tumuloy. Okay. Siya, tsaka si Inday, will do the best they can to post, to speak. Pero wala na sa kanila sagot. Nasa inyo na, makikinig ba kayo? Okay. Makikinig ba kayo? Alam ko, ngayon, it sounds like I'm a candidate. Na parang, sabi niya, boto niyo ako, ako doon. Hindi po. Sa totoo lang, kung sino sabihin niya, from now on, makikinig na po kayo kasi he has proven na hindi siya tuta ng oligarkiya, hindi siya tuta ng US, China, kung ano pa man. Talagang servant siya ng Pilipino. Ang lino na proven na ilang beses nyo ba kailangan bago makinig sa kanya? Kasi kung yung tool po, galit kayo, selective siya. Kayo, selective din.
Kung minsan yung taong bayan, selective din, makita yung ikaw, kasi pag hindi ko ayaw na yun. Walang ganun. Kung talagang natitiwala kayo, lalo na po sa endorso, sa botohan, makinig na po tayo para kawan. Tapos huwag sabihin, hindi mahina yung iba sa PNP. Walang ganun. Both side tayo. Both side. Oo, survey lang yan. Survey yung survey, alam mo. Nag-iba yung survey attorney, iba yung sa survey ng mga mainstream, iba rin yung survey Bakit nakita nyo tayo ang pinaka-highest payer? Hindi pa, mas mataas pa sa atin, pero pababa. O di, pagdating ng May 12, ganyan na yan kung hindi kayo magpapadoko. So yun yung si attorney yung effect ng pag-aresto kay Tatay Digong. What is the effect sa PDP po? Bumababa ba o tumaas lalo? May mga nagtatanong nga sa akin, sino bang, bakit daw ang ganda ng survey ko? Hindi naman ako gumagastos. Sino ba ang campaign manager? Kasi wala namang pera talaga ang PDP. Sino ba ang campaign manager? Alam mo sagot ko? Si BBM ang campaign manager. Ayan. Yung paninira niya. Kasi wala ka nang gagawin eh. Tama. Kasi kung sino yung i-endorse niya, yun ang ayaw ng tao. Oo. Tama. Ngayon ako, hindi ako nangaaway. Alam niyo naman ako, diplomasa ang aking plataforma. Pero kampanya to, bawal ang balat sibuyas dito. Tama, correct. Sabi, tinatawag yung suka. Tsaka yun, pang-aasam lang yan. Ako, hindi ako nang-aasam. Nagsasabi lang ng totoo. Una, halimbawa, yung sinabi ko respectfully, hindi ko type yung ginagawa dun sa hearing. Opinion ko yun. Pag sinabi ko hindi ko rin type yung ginagawa na kunwaring biskanya ng ibang kandidato, they take the law into their own hands. Ayoko yun eh. Pero that's sincere. Hindi ako nang aasam. Hindi ako nang aasam. Nagsasabi ako ng totoo.